Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming amba, tara na't manood kay Lisa Vlog. Ohayo mga bro! Hello po, Team Little Sat. Today po is Thursday. Update tayo sa ating after effects na ating 6th cycle chemo. So, pang 7th day na natin today. 1 week na from the 6th cycle. Merong nausea, muscle pain, joint pain, pero parang kaya ko na. Kasi nga, ilang beses na nating naranasan, ilang beses na nating naramdaman. So, parang nasanay na yung katawan ko sa muscle pain and joint pain. Kahit nga today, 7th day, medyo low yung ating energy. May konting muscle pain pa rin, may konting joint pain pa rin. Pero parang carry ko na. So nasanay na ako sa sakit. And nung 3rd day kasi, may iniinom naman tayo na gamot sa nausea and para sa gamot sa tiyan. Meron pa rin akong heartburn. Pero nakatulong naman yung binigay na gamot ng doctor. Tapos yung nausea ko, hindi naman ako nagsuka-suka. Medyo nahihilo ako ng 3rd, 4th, 5th day. Pero hindi ako nagsuka. So nakakatulong talaga yung binibigay nila na 3 days na gamot sa akin after ng chemotherapy. And ngayon, 7th day na, ito lang yung pakiramdam ko, yung mahina lang. Yung tanging problema ko na lang talaga palagi is yung panlasa. Kasi talagang nawawalan tayo ng gana sa pagkain dahil sa panlasa natin. Tapos yun, medyo masakit na naman yung lalamunan ko. Sana hindi na naman ako ubuhin. Yung ubo kasi, parang side effects na rin kasi siya. Tapos parang may masakit sa loob ng bibig ko. Pero wala naman siyang singaw. Parang yung mga sides dito sa loob ng bibig ko masakit. Pero yung dila ko wala namang singaw. Hindi katulad last time na nagkasingaw ako. Tapos mamaya pala mag-update ako sa mga ilang questions about sa life insurance. Kasi sa past vlog, na-share ko nga yung life insurance. May mga ilang questions na naman na kailangan natin sagutin. Tapos, meron ding mga nagpapa-shoutout kasi. So, isa-shoutout ko po kayo mamaya-maya sa ending ng vlog natin. Breakfast ni Kuya Jake, tapos na. Itlog lang naman yung niluto ko kasi may extra chicken pa kagabi kasi binili to ni Papang for dinner kagabi. Yun yung ulam namin for dinner. Tapos tinimplahan ko na lang siya ng cocoa drink, Milo. Yun yung kanyang breakfast today. Gumawa din ako ng banana cake batter kasi may nabubulok na saging na. So gawin na natin banana cake. May nabulok na 3 saging. Sana okay lang. 3 lang naman kasi. Sana okay lang yung lasa nito. Sa recipe kasi dapat 4 na saging. 3 lang naman yung nabulok. Tapos nag-try akong gumamit ng pancake mix. Pancake mix yung ginamit ko dito. Kasi naubusan na ako ng harina eh. Wala akong nakatambak na harina dyan kasi nagamit ko na rin nung nakaraan. Ginawad ko sila ng chocolate cupcake at saka ng cookies. Chocolate chip cookies. Kasi nag-request sila. Hindi naman na kasi lagi ako nag-bake. Kasi nga medyo iwas-iwas nga sa matatamis, diba? Nagbibisa sa taas si Kuya Jake. Bababa na rin yun pagkas magbibis para kumain na. Nakapagluto din tayo ng saging. Hayo. Uulan pala. Parang 1 week atang uulan. Hindi tayo makakapagpa-araw kasi umuulan. Wala ka na palang mask. Tali lang, pwede naman. Yan. Water mo ah. Okay na? May bimpo ka na? Payong, payong. Dala payong. May payong ka man dyan. Bye. Bye. Ang bate? Payong, kahit nag-rain. Buka mo na. Bye. Good morning, my baby! Ay, sus, nagtutupi ako.
May bata nandito, nanggugulo ang bata. Ay, sus. Ohayo, mala. Ohayo. Ohayo, baby. Uy, si Ate Jackie. Si Ate Jackie. Gusto pumasok dito. Ayun o, nangangatok doon. Ay, sus. Good morning naman yan, oh. Good morning, Jack. Bumaba na si Jack kasama si Kuya Jerome. Magbe-breakfast na yun sila. Ako maya-maya pa naman ako magbe-breakfast. Mga around 10 a.m. Kasi nga, nagpo-fasting din ako. Si Papang pala today, umalis siya ng 2 a.m. Kasi yung schedule niya sa work is 3 a.m. yung kanilang time in. Pero maaga rin yung makakauwi mamaya. Mga around 4 p.m. nandito na yun sa bahay. Sobrang low ng energy ko. Pero nakakagalaw pa naman ako na maayos. Ayos, natapos na rin tayo sa ating tupiin. Ay, natapos na rin tayo sa mga gagawin this morning. And mag-ano na tayo, mag-shoutout na tayo. And i-answer yung mga follow-up questions about sa life insurance. Pagod na pagod ako. Ang ginawa ko lang naman is nagluto ng ulam ni Jake. Itlog lang naman niluto ko. Tapos yung saging na saba. Tapos nag-bake ako. Madali lang naman i-bake yung banana cake. Tapos nagtupi ako ng konting nilabhan. Feeling ko sobrang pagod ko naman. Ang aga-aga pa lang, sobrang pagod ko na. Ganito po talaga kapag low yung white blood cells. Talagang medyo pagod-pagod talaga. Tsaka medyo hilo-hilo na rin. Parang pag bigla ka tumayo, nahihilo ako pag bigla ako tumatayo. But anyways, mag-shoutout na nga tayo. First shoutout today is from Makulits Vlog. Gusto niyang ipa-shoutout ko daw yung tita niya. Hindi ko sure kung tita niya to. Si Eva Arandia. Yun daw po yung name. Hello po, Miss Eva Arandia. Ito yung comment niya. Sabi niya, alam mo ma'am, nakikita ko sa iyo ngayon yung tita ko dati. Pinapanood ko lang sa iyo ngayon po, nagdudusa siya sa bone cancer. Nalulungkot po ako kasi malayo ako. Isa siya sa mga nagbantay sa akin nung bata ako. Kaya po hindi ako makapag-daily vlog dahil iniisip po siya. Hindi masaya mag-vlog kapag may iniisip. Pwede po ba gumawa po kayo ng vlog para sa mga cancer patient, para pampalakas ng loob? Isisend ko sa kanya para mapanood niya kung paano lumalaban. Tina-shoutout ko po today si Miss Eva Arandia. Paano ba lumaban? Palibutan nyo lang po yung paligid ninyo ng mga taong sumusuporta sa inyo talaga. Kahit sabihin nating nahihirapan tayo, kahit sa sarili ko na sinasabi na walang cure, parang ako kasi tanggap ko na. Kailangan mo lang din kasing tanggapin para makapag-move on ka. Sinabi ko na yun sa mga past vlogs ko na kailangan positibo lang po tayo mag-isip. At saka pag meron tayong mga suporta galing sa pamilya, kahit papaano naman po, nakakaya natin. Malaking bagay na yung suporta, yung mga prayers nila. Yung lakas ng loob natin, huhugutin natin sa mga sumusuporta po sa atin. And sa recent vlog din, merong isang nagpapa-shoutout. Hindi ako sure sa name niya, kasi nga lagi tayong nagkakamali sa pagbanggit ng name. Hindi ko alam kung Alona Nodera. Hello po sa inyo. Sabi niya, hi, tuwing uuwi ako from work. Excited ako manood ng YouTube kasi yun lang ang libangan ko. Mula nang makita, sumubaybay na ako sa'yo. Masaya ako pag meron kang bagong upload na video. Sana sa next vlog mo, pa-shoutout naman ako, please. Thanks in advance. Hello po, Ma'am Alona. Ma'am Alona Nodera or Alonan Odera. Hello po sa inyo. So, yun po yung mga shoutouts natin today. Dalawa lang naman sila. Tapos ngayon naman, move on tayo sa mga follow-up questions tungkol sa life insurance. Si user Naomi333, sabi niya, sis, pwedeng malaman kung saang insurance yan, pati yung dog Onegaishimasu. Daiichi po yung pangalan ng insurance. Pati sa pet insurance po, Daiichi. Meron din po silang pet insurance. And again, kung gusto niyo pong makipag-connect sa isang Filipino na agent ng Daiichi, nasa screen po ilalagay ko si Sister Christina. Mag-message lang po kayo sa kanya sa Facebook. Para kung mayroon po kayo mga ibang questions, pwede niyo po i-question sa kanya. And kung malapit kayo sa lugar niya, dito sa Aichiken, pwede po kayong pumunta mismo doon sa kanilang office. Next one is from Jamie Aika Makamodjul Kobila 724. Na-survive ko yun sabihin. Hello sis! Sabi niya, may age limit po ba ang pagkuha ng life insurance? Ang sabi ko sa akin, ng agent, until 74 years old, pwede pong kumuha ng life insurance. Pero, magde-decide na kapag nag-80 years old na yung kumuha ng life insurance kung i-continue pa ba or hindi. Next one is from Japan Simple Lifestyle. Ilang taon ka po sis? If okay lang sa'yo.
same tayo ng insurance po pero medyo mahal yung monthly ko. Ang edad ko is kaka 37 years old ko lang po noong April. And depende po kasi kung ano yung mga naka-enter sa inyong life insurance. Kaya nagmamahal siya. And meron ding isang payment na babayaran mo siya ng within 10 years pero magtataas siya after ng 10 years. So yung option ko po is sa loob ng 10 years nasa mga around 6,900 plus yan lang yung babayaran ko pero magtataas po yun or magmamahal siya ng mga around 9,000 yen after ng 10 years. Meron ding payment na 8 to 9,000 yen. Yun naman po is hindi na po siya magtataas. So zuto na siya or until mag 8 years old ka, yun lang po yung babayaran mo monthly. Yung sa akin po kasi nagre-renew siya after 10 years. So mas nagmamahal siya after 10 years. Yung binabayaran niyo po siguro ngayon kaya mahal siya is yung option po siguro na yung pang zuto na or pang matagalang payments na siya na hindi siya magbabago kaya siguro po medyo mahal. Yung sa akin mura pa siya sa loob ng 10 years pero after po ng 10 years magmamahal na rin po. Ganun po yung option doon sa akin. And depende din po kasi kung ano yung mga naka-enter doon na mga benefits sa mga binabayaran nyo monthly. Next one is from Icona Glean KB6356. Sabi niya, ano po insurance mo sis? Again po, yung life insurance po is Dai-ichi. Shoutout ko na rin pala siya today, si Gemini Soul 8970. Napanood ko yung mga videos mo sis, andito din ako sa Japan, mag-isa lang. At nang nabiopsy ako, busy nga pero inulit yung sa kilikili dahil nag-gray daw. Kaya malalaman ang final result ngayong July 9. Sana maging okay ang lahat dahil inaalam pa kung lahi daw. Natatakot kasi mag-isa lang ako pero laban lang para sa pamilya. Nag-umpisa na ako mamili ng pagkain. Hirap yung di mo makain ang gusto mong kainin. Sa Tokyo naman ako, Nagoya ba ang Toyohashi sis? Yung lugar po namin dito is Aichiken po, yung prefecture. Nasa Gamagori po kami nakatira. Nagpapagamot po ako sa ospital ng Toyokawa. Yung Toyohashi po, dun, ibang city rin po yun. Doon po nagtatrabaho si Papa. Yung Nagoya po, ibang city rin po yun. Parang main city yun ng Aichiken, kung hindi ako nagkakamali. Pero kami po, nasa Aichiken po kami, Gamagori-shi. And about naman sa pagkain, opo, medyo mahirap talaga yung pagkain, lalo na ngayon na under chemo, kasi yung panlasa, walang gana ka talaga sa pagkain. Kaya kung ano yung gusto mong kainin, sabi naman sa akin ng doctor, kung ano yung gusto mong kainin, kainin mo. Ang bawal lang talaga is yung mga hilaw, like yung mga fresh salads at saka yung mga sushi. Pwede kang ma-infection yan or magkaroon ng konting bakterya sa tiyan. Pero ngayon, kung ano yung gusto kong kainin, kinakain ko. Kaya nga nag-back to rice ako kasi wala talaga akong ganang kumain ng kung ano-ano. Prutas, oo, nakakakain ako ng prutas, orange, watermelon, saging. Pero pagdating sa ulam kasi, minsan sobrang alat. Kaya yung nakakapagpabalance minsan ng sobrang alat sa akin is yung pagkain ng kanin. Kaya nag-back to rice ako. Pero ang sabi ko kay Papang, kung hindi na magkukontinue yung 6 cycle ng chemo ko, magsa-stop talaga ako sa rice. Kasi parang number 1 talaga na hindi maganda sa katawan yung rice. Pwede naman siguro mag-rice pero kailangan brown rice, black rice, parang mga ganun. Pero mas okay na lang sa akin na mag-fresh salads, tapos ulam. And wala akong ibang ma-recommend na pagkain kasi sa sakit po na cancer, hindi po kasi iisa yung cancer cells. Ayan, iba't iba po yung cancer cells, iba't iba din po yung cancer sa katawan. So, may mga pagkain na pwede sa breast cancer patient na hindi pwede sa merong mga lung cancer or colon cancer, ganyan. So, ako dito sa channel ko, hindi ako makapag-recommend sa inyo kung anong mga dapat kainin, kung ano yung mga kailangan kainin. Kasi ako mismo sa sarili ko, naghihirap din ako sa mga pagkain ini-intake ko ba. Kumbaga nag-a-adjust pa lang ako eh. So, ang pinaka-recommended ko lang talaga is yung barley, yung iniinom ko na barley, and yung ano sa umaga, yung chia seeds sa umaga. Kasi feel ko talaga may effect siya sa katawan ko. Tsaka yung flax seeds na iniinom ko rin kasama ng aking protein shake. Sa ibang pagkain, siguro isda. Ayan, marirecommend ko siya, isda. Mga salmon, tuna, sabaw, steam, ganyan. Pero yung ibang mga pagkain, may mga pagkain pa rin po akong kinakain na bawal. Lalo na pag wala akong ganang kumain, may mga pagkain bawal pa rin po ako talaga akong nakakain. Yun lang po yung ating vlog for today and yung update sa ating 6 cycle chemo pang 7 days natin today. And ito, nangihina na naman tayo. Muscle pain and joint pain. Iba pa rin yung panlasa. Pero so far, so good. Wala naman po tayong ibang nararamdaman. Nandito na yung batang makulit. Tapos na to kumain. Bibihisa na ng kuya niya to. Ayan, magpapasindi na ng TV. Tapos na kumain. Tapos na kumain niya.
Yun lang po. Maraming salamat po again sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like, sa mga nanonood. Kung meron pa po kayong ibang questions bukod sa life insurance or sa buhay-buhay, sa buhay ng taong may cancer na katulad ko. Baka may questions kayo about kay Kuya Jerome. Kung meron na siyang girlfriend. Meron na yung girlfriend yung gunggong na yun eh. Ano ba yan, Nak? Ano ba yan? Again, mga bro, maraming salamat po sa panonood. Please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now. Nak, mabali naman yung kamay. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit! Bye, mga bro.